Ang tunay na leader. Umugong ang kulog sa madilim na kalangitan nang magsimula ang huling pagsubok ng King's Academy. Isang institusyong tumatanggap lamang ng pinakamahusay sa pinakamahusay. Humuhubog sa mga pinunong may talino, tibay at puso. Sa araw na ito, sa gitna ng ulan at lumalambot na lupa, lilitaw ang susunod na leader ng bagong henerasyon. Ang hangin ay mabigat, tila may dalang hatol, isang senyas ng pagsilang ng pagbabago. Ang King's Academy ay matagal ng simbolo ng kapangyarihan at dangal. Naging palaruan ng ambisyon. Sa loob ng pader nitong pinintahan ng kasaysayan, nahubog ang pinunong namuno sa bayan. Ngunit sa bawat henerasyon, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Sino ba talaga ang karapat-dapat manguna? Ang anak ba ng sistema o ang hamon mula sa gilid nito? Basang-basa ang mga kadete sa ulan. Ngunit matigas ang tindig. Hindi pa man nagsisimula ang pagsubok, nararamdaman na ang bigat ng laban. Sa harap ng hanay, magkatabi sina Aaron Reyes at Daniel Cortez, ang dalawang pangalan na tila magkasalungat na tadhana. Si Aaron ay anak ng general. Disiplina at karangalan ang itinatak sa kanyang pagkatao. Samantalang si Daniel, anak ng dating rebelde, ay lumaki sa ilalim ng anino ng pakikibaka at galit sa sistemang puminsala sa kanyang pamilya. Hindi ito basta rivalry, kundi ito'y sagupaan ng dalawang pananaw, dalawang mundo, dalawang kasaysayan. Huwag kang mangarap ng mataas, Reyes. Ani ni Daniel habang nakangising sarkastiko. Hindi para sa iyo ang trono, kundi mo alam ang tunay na mukha ng pakikibaka. Hindi sumagot si Aaron. Hindi siya mahilig sa paligsahang salita. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili kay Daniel. Ang tunay niyang kalaban ay hindi ang karibal, kundi ang mga tanong sa kanyang pagkatao. Karapat-dapat ba siya? O isa lamang siyang produkto ng koneksyon? Sa simula ng laban, tumigil ang ulan. Naghari ang katahimikan. Sa tuktok ng tore ng akademya, isang matinis na hudyat ang umalingaw-ngaw sa loudspeaker. Ang huling pagsubok ay magsisimula na. Ang magwawagi ay itatanghal na punong kadete ng bansa, tagapagdala ng prinsipyo, tapang at talino ng susunod na henerasyon ng mga leader. Parang saglit na tumigil ang oras. Ang mga kadete ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. May direksyon at may apoy sa mata. Ang huling pagsubok ay isang kombinasyong pisikal, mental at moral na hamon. Isang maze na nilikha sa loob ng kagubatan, puno ng taktikal na bitag, palaisipan at mga desisyong huhubog sa kanilang karakter. Ang ilan ay agad dumiretso sa mga parte ng gubat na madalas gamitin sa pagsasanay. Ngunit hindi lahat ay alam na ang maze ngayon ay binago, mas mahirap, mapanlinlang at mas mapanubok. Si Daniel Cortez, batid ang estratehiya ng akademya. Agad nagtungo sa silangang bahagi kung saang madalas matatagpuan ang mga shortcut. Kilala siya sa bilis at tapang, palaban, agresibo at walang atrasan. Mula pagkabata, tinuruan siyang huwag matalo. Sa kanya, ang tagumpay ay hindi lamang inaasam, kundi ito'y sinisiguro. Ngunit kay Aaron Reyes, pagamat hindi kasing bilis ni Daniel, ay may ibang lakas ang tiyaga. Kalmado ang kanyang galaw at sistematiko. Hindi siya umaasa sa lakas lang, kundi sa mabusising pag-iisip. Sa bawat hakbang, pinag-aaralan niya ang paligid, ang mga senyas, at ang mga tunog ng hangin. Pinakikinggan niya rin kahit ang mga yapak ng kanyang mga kasabay.
Hindi ito patagisan ng yabang. Ito'y pagsusukat ng lalim ng pagkatao. Habang lumalalim sa maze, nagsimula ng malito ang ibang kadete. Ang ilang daan ay nauwi sa patibong, gumuguhong lupa, sensor na bumabawas ng puntos, at palaisipang kailangan ng matinding pag-aanalisa. Si Daniel ay mabilis, ngunit dahil sa pagmamadali, hindi niya agad napansin ang ilang senyas. Sa isang lugar na may 300, pinili niya ang tila pinakamadali. Isang malinis na daan na may bahagyang ilaw. Ngunit ito pala'y patibong. Isang loop na babalik siya sa simula. Samantalang si Aaron, bagamat mas mabagal, ay pinili ang daang matarik at madilim na tila walang patutunguhan. Ngunit sa dulo nito ay isang tore na obserbasyon. Mula ron, nakita niya ang layout ng maze at dito siya nagsimulang makakuha ng kalamangan. Hindi sa bilis, kundi sa kaalaman. Makalipas ang mahigit 1 oras ng paglalakad, pagpapaikot-ikot at pagpapasya, muling nagtagpo ang landas ni Aaron at Daniel. Ngayon ay nasa gitna ng maze, kung saan may malaking hukay na kailangang tawirin gamit ang isang gumagalaw na platform. May timer ito. Kada 5 segundo ay lilipat ng posisyon at kung hindi tama ang timing nila, maaari silang mahulog. Nauna si Daniel. Wala siyang alinlangan. Tumalon siya, sinabayan ng galaw ng platform. Tumama siya ng maayos. Ganito dapat. Diretso, walang takot. Bulong niya sa sarili. Sumunod si Aaron, ngunit hindi agad tumalon. Tumigil siya. Pinanood ang galaw ng makina. 1, 2, 3 beses. Doon lamang siya tumalon at gaya ng inaasahan, perpektong timing. Minsan, mas mabilis ang marunong maghintay kaysa sa nagmamadali, ngunit hindi doon nagtatapos ang hamon. Sa dulo ng maze, isang mataas na pader ang kailangang akyatin, gamit lamang ang mga tali at limitadong kagamitan. Sa itaas ay ang bandilang sumisimbolo sa tagumpay. Lahat ng kadeting makakarating dito ay pagkakalooban ng karapatang ipresenta ang sarili sa huling deliberasyon ng mga hukom. Nauna si Daniel sa pag-akyat. Malakas ang katawan, sanay sa obstacle training. Ilang hakbang na lang at maaabot na niya ang watawat. Ngunit sa pagbuhos ng ulan, dumulas ang lubid. Nadulas siya, nawala ng balanse at bumagsak sa gitna ng pader. Samantalang si Aaron, sa ibaba pa lang, ay pinili munang itali ang sarili para may suporta. Dahan-dahan siyang umakyat, gamit ang bawat hibla ng kontrol at pag-iingat. Nang umabot siya sa gitna, nakita niyang nakasabit si Daniel sa gilid. Nanghihina, basa, takot. Aaron, mahina, ngunit may pakiusap ang tinig. Tulungan mo ko. Isang hakbang na lang mula sa kanya ang bandila. Isang hakbang at siya na ang panalo. Ngunit tumalikod siya. Gumapang pabalik. Inabot ang kamay ni Daniel. Tayo ang susukat kung karapat-dapat tayo sa tagumpay. Hindi ang taas ng ating narating, kundi kung paano natin piniling umangat kasama ang iba. Sa dulo ng bawat laban, may pinipiling manalo. Ngunit sa araw na yon, habang nakabitin si Daniel at si Aaron ay pumiling tumulong na mas mahalaga pa sa tagumpay na isinulat sa scoreboard. Gamit ang lakas ng loob at determinasyon, sabay nilang inakyat ang huling bahagi ng pader. Si Aaron ang humila kay Daniel, habang si Daniel, sa kabila ng pagkakahiya sa sarili, ay tumulong na ring hatakin ang sarili pataas. Kapwa silang dumating sa tuktok, basang-basa sa ulan, sugatan, pero magkasama. Tahimik si Daniel habang hawak ang bandila. Sa halip na itaas ito mag-isa, tiningnan niya si Aaron. Ikaw na ang kumuha, wika ni Daniel. Ikaw ang nararapat. Ngunit umiling si Aaron.
at sabay nilang itinaas ang bandila ng magkahawak at magkapantay. Mula sa silong ng pader, nagsigawan ng ibang kadete, mga guro at tagapanood. Hindi dahil may isang nanalo, kundi dahil may dalawang binata na nagpamalas ng tunay na dangal. Higit pa sa prinsipyo, higit pa sa lakas, at higit pa sa talino. Ang lider ay hindi lamang ang pinakamatalino o pinakamatapang, kundi may pusong marunong umalalay, handang magsakripisyo, at marunong kilalanin ang halaga ng iba. Matapos ang maze, ginanap ang huling deliberasyon sa harap ng mga hukom, mga veteranong lider ng bansa, propesor, at kinatawanan sa bayanan. Isa-isang tinanong ang mga nangunang kadete. Ano ang ibig sabihin ng pagiging karapat-dapat para sa trono ng pamumuno? Tumayo si Daniel. Tahimik muna siya. Lumingon sa paligid. Hindi niya dinala ang dating kumpiyansang palaban. Sa halip, isa siyang binatang tila muling isinilang. Akala ko dati, sapat na ang tapang at prinsipyo. Wika niya. Ngunit sa harap ng tunay na laban, nauunawaan ko na ang pagiging lider ay hindi lang tungkol sa paninindigan. Hindi ito paligsahan ng yabang. Ang tunay na pamumuno ay nakaugat sa kakayahang makinig, umintindi at magpakumbaba. Tumayo si Aaron sa tabi niya. Ngunit bago pa makapagsalita, sinabi ng pinuno ng hukom, wala nang kailangang patunayan pa. Sa harap ng libo-libong kadete, itinaas ang watawat ng bagong pag-asa. Ipinahayag ng pinakamataas na karangalan ay iginagawad hindi sa isang tao, kundi sa dalawang nilalang na nagpatunay na ang karapat-dapat mamuno ay hindi sinusukat sa dami ng medalya, sa talim ng pananalita o sa taas ng pinatutungtungan, kundi sa lalim ng puso. Ang bagong lider ay hindi lamang dapat marunong mag-utos, kundi marunong makiramay. Hindi lang malakas kundi marunong umamin kapag may kasalanan. Hindi lang matalino kundi may malasakit sa kapwa. Sa pagtila ng ulan, lumitaw ang bahaghari sa likod ng tore. Isang senyas, sabi ng ilan, ng bagong pag-asa. Sa ilalim ng liwanag, nakita ni Aaron at Daniel na magkatabi, nakatingin sa hinaharap. Walang patayan, walang yabangan, wala nang rivalry, kundi pagkakaisa. Sa dulo ng bawat laban, may isang dapat manalo. Pero sa gabing iyon, sa tuktok ng pader kung saan basang-basa at sugatan silang magkasamang nagtayo ng bandila, nagbago ang lahat. Hindi dahil may isang nanalo, kundi dahil may dalawang kaluluwang piniling magsanib para sa mas mataas na layunin. Sa tunog ng kulog, umalingaw-ngaw ang aral. Ang tunay na lider ay hindi lang bida. Minsan, siya rin ang kontrabidang pumiling maging tao.